Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Leia. Taong 1982, probinsya ng Romblon. Bata pa lamang ay ambisyon na ni Leia na makakita ng aswang. Bumukas ang kuryosidad ng dalaga dahil palagi itong bukang bibig ng ama sa tuwing nananakot kapag hindi nasusunod ang inuutos. Kailan kaya ako makakakita ng aswang? Nasasanay na si tatay eh. Tama ba yun? Hanggang ngayon, tinatakot niya ako na wag magala eh. Madami daw bagong yanggaw na gumagala ngayon. Naniniwala ka ba doon, Johnny? Wika ni Leia sa kaibigang si Johnny. Hindi ko lang alam ah. Hindi pa rin naman ako nakakakita eh. Hayaan mo. Sasagutin ko yung tanong mo kapag may naglakas loob na magpakita sa akin. Pero sana naman, maganda ah. Tugon ni Johnny. Gusto mo mabugbog ng wala sa oras no? Nakakasama ka naman ng loob. Diba? Pangako mo noong maliit pa tayo. Hindi ka titingin sa ibang babae kasi nandito naman ako. Paano naman tayo umabot dyan? Tama na nga. Diba? Malapit na matapos ang pasukan. Ano nang plano? Balita ko, nagbabalak mag-camping yung tropa. Pag-uusap ng dalawa. Mahaba pa ang naging usapan nila patungkol sa gagawing paghahanda. 10 silang magkakaibigan na nagkasundo na maghanap na mapaglilibangan sa pagwawakas ng eskwela. 1 linggo matapos ang usapan, napagpasyahan nilang umakyat ng bundok at doon mag-camping. Alam ni Leia na hindi sasang-ayon ang mga magulang, subalit gumawa na lamang siya ng paraan. Dinahilan niyang kasama ang guro kahit alam niyang ikakapahamak niya ang pagsisinungaling. Wala itong naisip na dahilan. Tatawagan ko yung guro mo, Leia. Alam mo namang delikado ang panahon ngayon. Matagal na panahon nang maraming nawawalang mga ngaso dyan sa mismong bundok na yan. Anak naman, pwede naman sa ibang lugar. Maligo na lang kayo sa dagat o kaya namang kumain sa labas. Wika ng ama na si Tatay Rino. Tay naman, ang pangit ng ganun eh. Saka grabe naman kayo. Ang lapit lang ng bundok na yan sa atin. Aswang na naman. Sana kinain na tayong lahat dito, no? Lumang istorya na po yan, tay. Meron siguro dati. Pero moderno na ang lahat ngayon eh. Saka tay, marami naman po kaming aalis. Tugon ni Leia. Anak, wala kaming magagawa ng tatay mo kung nakapagpasya ka na. Pinapaintindi namin sa'yo ang lahat, pero ayaw mo namang makinig. Ginamit mo pa ang guro mo para magsinungaling. Nakalimutan mo yata na malapit na kaibigan ko ang guro mo. Wala naman siyang nabanggit sa akin. Ayaw ka lang namin mapahamak, anak. O siya, sige. Papayagan ka namin sa isang kondisyon. Magdadala ka ng mga pangontra. Mahirap na. Sige na, Rino. Hayaan mo na yung anak mo. Tignan na lang natin ang gagawin niyo ng mga kaibigan mo kapag kayo mismo ang nakasaksi. Oo, matagal na panahon na ang sinasabi namin sa'yo. Pero hindi ibig sabihin, wala na yon. May mga sabi-sabi na hindi lang sila nakakapaminsala dito. Dahil may mga buhay pang albularyo na tumutugis sa kanila. Protektado ang lugar natin ng mga pangontrang pinalibot ni Tatang Kondring. Pagpapaliwanag ng ina na si Nanay Belen. Belen, buhay pa kaya ang erbetahan niyong yun? Matagal na panahon nang walang balita sa matanda eh. Marami ang natulungan niya noong araw. Mula noong namundok hindi na nagpakita sa tao eh. Dagdag ni Tatay Rino.
Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga. Niyakap ang mga magulang at humingi ng patawad dahil sa pagsisinungaling. Nangako itong magdadala ng mga pangontra. Sinabi ni Leia na hindi naman sila magtatagal sa lugar. Hindi din ito gagawa ng mga bagay na ikakapahamak. Nag-iisang anak lamang ang dalaga. Kaya ganoon na lamang ang pag-iingat ng mga magulang sa kanya. Hapon. Araw ng Biyernes. Nagtipon ng magkakaibigan para planuhin ang mga gagawin at dadalhin. Kasama si Johnny. Nagpresenta ang dalawa na magdadala ng pagkain at inumin. Habang ang iba naman ay magdadala ng iba pa. Napagkasunduan na 2 araw lamang ang ilalagi nila sa lugar. Ayon sa mga ito, walang papasok sa masusukal na kakahuyan ng lugar. Sa bukana lamang malapit sa talon. Kinaumagahan. Maaga pa lamang ay pinuntahan siya ni Johnny upang maayos ang mga babaunin. Hapon pa naman ang alis kaya may oras pa silang mamalengke at magluto. Habang abala ang dalawa, hindi maiwasan ng mga magulang ni Leia na paalalahanan ng anak. Panay pa rin ang pagkwento ng ama tungkol sa mga kababalaghan ng lugar na pupuntahan ng magkakaibigan. Kaunting description lamang sa bundok na pupuntahan nila Leia. Hindi ito masyadong dinadayo dahil sa mabangis na hayop. Masukal din ang kagubatan sa bundok. May magandang talon sa bukana ngunit maraming misteryosong pangyayari. Ipapaalala ko ulit sa inyo. Alam kong hindi na kayo bata na laging pagbabawalan. Mas maganda kung kayo mismo makakatuklas para magsilbing aral sa inyo. Mga anak, respetuhin niyo ang kalikasan at ang lugar na pupuntahan ninyo. Nang sa ganon din ang gagawin sa inyo ng kalikasan. Huwag kayong lalagpas sa hangganan. Paalala ni Tatay Rino. Tito, huwag na po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala kay Leia. Pangako, uuwi po kami ng ligtas. Siya nga po pala, pwede po ba kaming maligo sa talon? Baka maingganyo yung iba naming kasamang maligo eh. Nasubukan niyo na po bang pumunta doon? Tugon ni Johnny. Oo naman. Diyan kami naglalabas sa tuwing tagtuyot ang mga balon. Masarap ang liguan at tubig tabang na dumadaloy sa itaas ng bundok. Marami pa rin namang dumadayo. Pero nahinto lang sa pagpunta yung mga tao. May mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa lugar eh. Kasabay ng kasinungalingan na gawa-gawang istorya. Mga anak, Leia, pumayag kami ng nanay mo dahil alam namin na susunod kayo sa pinagbibiling ko. Naway bantayan kayo ni Tatang Kondring. Muling wika ng ama. Kahit nagtataka, hindi na ito masyadong binigyan pansin ng dalawa dahil abala sila sa pagbabalot ng mga dadalhin. Nilapag ni Nanay Belen ang bag na may laman na sari-saring pangontra. May bolo pang nakasingit sa gilid. Maikli lamang ngunit napakatalas ng dulo. Mukha silang sasabak sa gera kung titignan dahil sa bihis. Mag-aalas 3 ng hapon nang sunduin sila ng mga kaklase sa tahanan. Hinatid sila ng ama at ina sa labas. Pasimpleng umihip ng pangproteksyon ng ama kay Leia. Mukha kayo makikipaglaban ah. Kagaya din kayo ni Nakay at Niba. May mga aswang daw doon. Anong taon na naniniwala pa kayo sa mga ganyan? Nako, noong nakaraang linggo lang nauna na yung iba nating kaklase. Wala naman silang sinabi maliban sa matandang bantay sa lugar. Wika ng isang kaklase na si Kulas. Huwag mo nang pansinin, Kulas. Ayusin mo na lang ang pagmamaneho mo. Hahapunin na tayo eh. Inuna nyo na sana yung iba. Mapapalayo pa tayo niyan eh. Iikot pa dahil kay Julie. Tugon ni Leia.
Hindi pinayagan si Julie tsaka si Bea. Kaya 8 lang tayo ngayon. Nauna na yung iba para makapag-ayos ng tulugan. Huwag kayong mag-alala. Maayos na ang lahat maliban sa pagkain. Wika ni Kai. Pare Johnny, may dala ka bang inumin dyan? Tatagay sana tayo mamaya eh. Katuwaan lang ba? Kayong mga babae, huwag kayong lalayo masyado ha. Magandang karanasan to sa atin bago tayo maghiwa-hiwalay ng landas. Para kahit na paano meron tayong masayang babalikan. Dagdag ni Kulas. Wala pang kalahating oras ay narating na nila ang lugar. Namangha sila nang bumungad ang kagandahan ng talon. Hindi naman masyadong madamo at tila alaga ang lugar. Malinis at mukhang may nakatira doon. Nakita nila ang iba pang mga kaibigan. Tapos nang maihanda ang pahingahan, nakalatag na din ang mga dituping mesa at mga upuan. Bago dumilim, namulot muna ang mga lalaking kasama ng mga kahoy para sa pagsisiga. Habang ang mga babae naman, abala na sa paghahanda ng pagkain. Bago tuluyang dumilim, naayos na nila ang lahat ng mga gamit. Wala naman naging problema. Maliit lamang na espasyo ang nilatagan nila at sakto lamang yon. Isang tulugan lang ang nilatag dahil ayaw ng iba na mahiwalay sa mga kasama. Buti na lamang, malapad ang bitbit ng isa pa nilang kaibigan. Maaga silang kumain ng hapunan. Habang nagtutuksuhan, may narinig silang yabag sa hindi kalayuan. Tila may ibang tao silang kasama sa lugar. Hindi na nila ito pinagtuunan ng atensyon. Nagpatuloy lamang sa halakhakan. Hanggang sa natigil sila nang may malaking ibon na dumapo sa gitna ng ginagawa nilang apoy. Malapusa ang mukha at maganda ang balahibo. Namangha sila habang pinagmamasdan. Batid kong nagkakatuwaan kayo mga bata. Kumusta? Nauna na pala ang alaga ko. Pwede bang makisalo sa hapunan ninyo? Wika na matanda. Hindi nakapagsalita ang lahat. Hindi inaasahan na sa kabila ng mga balita sa lugar, meron palang naninirahan dito. Nagpakilala ang matanda sa pangalang Tatang Kondring. Sinabing hindi naman siya magtatagal. Pinaalala lamang nito ang mga banta sa paligid. Dagdag pa ni Tatang Kondring, tama ang pwesto na tinayuan nila ng tulugan, maliban sa nilatagan ng apoy. Pinalipat ito ng pwesto ni Tatang Kondring. Magtatanong pa sana sila ngunit bigla na lamang nawala ang matanda kasama ang alagang malaking ibon. Si Tatang Kondring? Siya yung palaging kinikwento ni nanay sa akin. Siya na pala'y nangangalaga sa lugar. Hindi ko akalaing makakaharap natin siya. Gusto ko pa nga siyang makilala eh. Johnny, pagkatapos kumain, hanapin natin. Hindi naman siguro malayo yung bahay niya dito eh. Wika ni Leia. Naku Leia, bukas na. Mahirap at gabi na eh. Tsaka baka ano pang mangyari sa inyo. Tama naman daw ang pwesto natin eh. Kaya bukas mo na lang hanapin. Sabat ni Kulas. Ano ba yan? Saglit lang naman eh. Malapit lang siguro yung bahay niya dito. Kita nyo naman di ba? Mabilis niya nga tayo napuntahan. Tsaka hindi naman tayo lalayo. Diyan lang oh. Saka kung ayaw nyo, ayos lang naman. Hindi naman ako natatakot eh. Dagdag ni Leia. Hindi naman sa ganun, Leia. Ang inaalala lang namin, yung posibleng mangyari. Lalo't gabi na. Bukas na lang. Kahit saan ka pumasok, sasamahan ka namin. Eh sa ngayon, madilim na eh.
Tugon ni Johnny. Ngunit hindi nagpaawat ang dalaga. Napailing na lamang ang mga kasama. Hindi nila alam kung bakit gusto nitong makita ang tahanan ng matanda. Gayong hindi naman nila alam kung saan ito hahagilapin. Maliwanag ang sikat ng buwan ng mga oras na yon. Bit-bit ang maliit na flashlight at bag kung saan nakalagay ang pangontrang pinadala ng ina. Tinahak ni Leia ang masukal na daan papunta sa itaas ng bundok. Hanggang sa may nakita siya na isang maliit na kubo. Nasipat din niya ang sindi ng lampara dahil sa liwanag na nagmumula doon. Natuwa si Leia sa pag-aakalang natagpuan na niya ang tahanan ni Tatang Kondring. Magtatawag na sana ito, ngunit biglang may humila sa kanya. Nangilabot ang dalaga nang makita ang kamay na nakahawak sa braso. Patuloy siyang kinakaladkad palayo sa tahanan. Napasigaw ito ng sobrang lakas ngunit bigla silang huminto sa malaking puno. Maliban sa naririnig na paghangos at pag-angil. Sino ka? Kung sino ka man, lumabas ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Wika ni Leia. Alam mo ba ang lugar na pinapasok mo, tao? Kanina pa kita pinagmamasdan. Kung hindi kita naabutan, sigurado kung hindi ka na makakalabas pa ng buhay. Kaya bumalik ka na kung saan ka galing. Dahil kung hindi. Biglang natigil ang nilalang. Nawala ito nang marinig niya ang tila pagaspas na mga pakpak. Halos maihi ang dalaga sa takot. Ngunit bigla siyang kinaladkad ng nilalang palayo sa lugar. Halos mawala ng ulirat si Leia na mga sandaling yon dahil sa nangyayari. Sinubukan pa niyang pakalmahin ang sarili ngunit hindi niya magawa. Dahil hindi niya sigurado kung ano man ang humihila sa kanya. Ang pinagtataka ni Leia, tila wala nang lumalabas na tinig sa bibig. Pinikit ng dalaga ang mga mata at taimtim na nanalangin na sana iligtas siya sa kapahamakan. Minuto lamang ang lumipas. Bigla itong binitawan ng nilalang at pinadapa. Doon lamang naalala ni Leia ang laman ng bag ng mga pangontra. Habang nakadapa, kinuha niya ang bolo na nakasukbit sa bag. Iniisip niyang mamamatay na lang din sana. Lalaban na lamang ito ng patayan. Ngunit bigla muling nawala ang nilalang at habang nakadapa, nakarinig siya ng paghangos at may nilalang na lumapag sa lupa. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa malaking bato para magtago. Muntik na itong mapasigaw nang tumambad sa harapan niya ang malaking figura ng panike. Pulang-pula ang mga mata. Naglalaway habang nakatingin sa kanya. Walang ano-ano eh. Ngumisi ito habang papalapit sa kanya. Nanginginig na ang kamay ng dalaga habang hawak ang bolo. Susuguri na sana siya nito. Ngunit biglang may nilalang na napatalon mula sa likuran ni Leia. Hindi niya mapaliwanag ang nasaksihan. Hindi na napigilan ng dalaga na mapaihi sa kinaupuan dahil sa sobrang takot. Habang nagbubuno ang dalawang nilalang, gumapang si Leia at nagpadausdos pababa hanggang sa may nakita itong usok hindi kalayuan sa lugar. Ngunit biglang may humawak sa kanya. Ayan, dahil sa katigasan ng ulo mo, kaya ka napahamak. Mabuti na lang at nasundan ka ng alaga ko. Hala sige, bumangon ka na dyan. Diyos kong bata ka, oo. Pasalamat ka at naabutan ka ni Bagwis.
Wika ni Tatang Kondring. Tahimik lamang ang dalaga habang hawak na matanda. May pinto silang pinasuka na hindi pamilyar sa kanya. Nagtataka si Leia dahil wala namang bahay. Nanlaki ang mga mata ng dalaga habang pinagmamasda ng paligid. Malinis, maayos at napakaaliwalas. Pinatulog ko na ang mga kaibigan mo. Susundan ka pa sana eh. Mabuti na lang at naharang ko. Delikado dito. Akala mo kasi ganun lang kadali at gagala lang kayo. Hindi man lang kayo nakinig. Naglipa na ang mga wakwak dito, iha. Wika ni Tatang Kondring. Hanggang sa biglang may dumating. Napatingin ang dalaga sa nilalang. Lumapasay ito sa sahig at duguan. Bigla itong lumiit at nakita ang pamilyar na ibon. Napagtanto ni Leia na ang nilalang na kanina pa kumakaladkad sa kanya. Ang ibong dumapo sa harapan nila kanina. Nililigtas pala siya mula sa pag-atake ng wakwak. O Bagwis, kaya mo pa ba? Tumayo ka na't gagamutin ko yung sugat mo. Dako, pagpasensyahan mo na ang batang ito ha. Hindi niya alam ang ginagawa niya eh. Wika ni Tatay Kondring. Kumuha ito ng mga maliliit na dahon at tinapal sa natamong sugat ni Bagwis. Namangha ang dalaga nang makita na kusang humihilom ang mga sugat ng ibon. Magtatanong pa sana si Leia. Ngunit napansin ng dalaga na walang boses na lumalabas sa bibig. Hindi maintindihan ng dalaga ang nangyayari. Naiyak na lamang si Leia sa pagkabahala dahil hindi siya makapagsalita. Tumingin ito sa matanda. Nangungusap gamit ang mga mata. Huwag ka nang mag-alala pa. Pagbalik mo ayos na ang lahat. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Magtiwala kang magiging maayos ang lahat. Wika ni Tatay Kondring. Hanggang sa biglang nawala ng malay ang dalaga. Kinaumagahan, nagising siyang bitbit ang bag katabi ang mga kasama. Hindi niya maipaliwanag kung nananaginip lamang ito. Paano siya nakabalik kung nasaan ang mga kasamahan? Hawak ang noo habang bumabangon. Lalabas sana si Leia ngunit napadapo si Bagwis sa balikat niya. Napangiti ang dalaga habang inaalala ang mga pangyayari. Kinabahan kami sa'yo kagabi ah. Huwag mo na yun uulitin ah. Buti na lang biglang dumating Sino nga ba yun? Si Tatang Kondring, kasama yung napakagandang ibon oh. Parang pusa yung itsura pero... Uy, parang close na kayo Leia ah. Akin na nga pahawak. Sabat ni Kai. Oo nga Leia no. Saan ka ba pumunta kagabi? Akala namin na paano ka na eh. Sige na, magligpit na tayo at uuwi tayo ngayong hapon. May lalakarin ako bukas kaya umuwi na tayo. Pag-aaya ni Johnny. Mahabang paliwanag eh. Saka kung hindi dahil sa ibon na to, baka hindi na ako nakabalik pa ng buhay. Tugon ni Leia. Magsasalita pa sana si Leia ngunit biglang dumating ang matanda. Maaliwalas ang mukha at maganda ang ngiti. Lalo na nang tumingin ito kay Leia. Aba, may bagong kaibigan na pala ang alaga ko. Maraming salamat sa pagbisita. Nilimot na ng mundo ang lugar na ito dahil sa mga dyablo ng kabundukan. Pero alam ng mga nilalang ang hangganan nila. Pero ang mga tao, dahil sa kuryosidad kaya madalas tayong napapahamak.
Sana'y maging aral ito sa iyo, Leia. Palaging sumunod sa mga alituntunin at hindi yung basta ka na lamang susugod. Wika ni Tatay Kundring. Iniabot na matanda ang bolo na naiwan ng dalaga kagabi. Napangiti ito at sinabing, ingatan ang gamit. Lalo pat kinargahan niya ito ng mga orasyon. Maging ang figura ng gamit ay naiba. Dahil nagkaroon ito ng mga simbolo at buhay na kataga. Napayuko ang dalaga at nagpasalamat. Sa iyo ko ipagkakatiwala ang gamit, Leia. Sa tamang panahon, magagamit mo ito sa tamang tao. Muling wika ni Tatang Kundring. Magpapasalamat na lang sana si Leia. Ngunit biglang nawala ang matanda na tila hangin. Bago magtanghalian, nakauwi na sila. Nagulat ang mga magulang ni Leia kung bakit maaga silang umuwi. Hindi na nagawang magkwento ni Leia bagkus. Niyakap na lamang ang mga magulang at nagpasalamat. Sa kasalukuyan, isang ganap ng guro si Leia. Hindi sila nagkatuluyan ni Johnny dahil pinili ng dalaga na maging mag-isa. Dahil ito sa patuloy na pagdalaw ni Bagwi sa kanya. Ang engkantong ibon. Lingid sa kaalaman ng lahat ang lihim na pagbisita ni Bagwis na minsang nagligtas sa kanya sa kamay ng wakwak. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Benji. Taong 1999, probinsya ng Isabela. Nang mga panahong ito, kakauwi pa lamang ni Benji sa kanilang probinsya sa Isabela. 5 taon na itong nagtatrabaho sa labas ng bansa bilang crew sa isang barkong pangisda. Nagpa siyang makipagsapalaran dahil sa kahirapan ng buhay. Hindi nakapagtapos ng sekundarya itong si Benji dahil maagang naulila sa ama. At bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, ito ang naging sandalan ng ina sa paghahanap buhay. Dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa, nagawa nitong iahon ang pamilya sa kahirapan. Napagtapos ang kapatid sa kolehiyo at nagkaroon ng magandang trabaho. Kaya napagpasyahan na ng binata na magpahinga. Buti naman at nakauwi ka na dito, Lakay. Matagal-tagal ka ding nawala. Hinahanap ka na ng tropa. Wika ng kaibigan ni Benji na nagngangalang Roy. Oo nga, Lakay. Ang tagal ko ding nawala. Hindi ko na namalayan yung paglipas ng oras eh. Tugon ng binata. Matapos ang usapan ay nagpasya ang dalawang pumunta sa mga kaibigan. Habang nasa daan, masayang nagbibida si Roy ng mga nangyari noong wala ang binata sa lugar. Nga pala pare, may masamang balita ako sa'yo. Tungkol sa syota mo. Nagpakasal na pala yun sa taga Maynila. Wika ni Roy. Napangiti na lamang si Benji dahil alam na nito ang nangyari. Oo nga, Lakay. Alam ko na yun. Sumulat sa akin si Isay na hindi nga daw niya ako maaantay. Wala naman ako magagawa eh. Kaya hinayaan ko na lang. Tugon ni Benji. Nang makarating ang dalawa sa tahanan ng mga kaibigan, nag-inuman ang mga ito. Isa sa mga pulutang nakahain ay adobong karne ng aso. Paborito ito ng binata. Matagal na panahon ding hindi niya ito natikman. Walang pagdadalawang isip itong naupo sa lamesa.
nagsimulang makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Kahit kailan talaga, Marlon, hindi nagbago yung timpla mo. Masarap ka pa ding magluto ng asusena. Pagbati ni Benji sa kaibigang naghanda ng kanilang pulutan na tawagin na lang natin sa pangalang Marlon. Ay sus, wala yun pare. Para talaga sa'yo yan eh. Oo nga pala, binyag ng anak ng pinsang ko sa Makalawa. Baka gusto mong humabol bilang ninong. Tugon ni Marlon. Kakilala din ni Benji ang pinsan nito dahil kaklase niya yon noong elementarya. O sige ba, pasabi na lang sa pinsan mo, isama niya ako sa listahan ha. Wika ni Marlon. Nagpatuloy ang inuman na magkakaibigan hanggang sa pumatak ang hating gabi. Dahil medyo lasing na din si Benji, nagpaalam na itong umuwi. Hinatid naman ng isa sa mga kaibigang may motor ang binata. O paano? Hanggang dito na lang kita may hahatid ha? Hindi na kayang pumasok ng motor ko papunta sa bahay niyo eh. Medyo madilim na kasi at madulas yung daan. Wika ni Roy. Ang daanan papunta sa tahanan nila Benji, medyo paakyat. Dati kasi itong daluyan ng tubig mula sa bundok. Dahil naninirahan ang pamilya nila sa lugar, ginawan ito ng paraan upang mailihis sa ibang direksyon ang daloy ng maliit na sapa. Walang problema, Roy. Sige na, umuwi ka na din. Medyo lasing na yung daan eh. Mag-iingat ka. Kita na lang tayo bukas. Wika ni Benji. Dali-dali namang umalis si Roy. Tumuloy na sa pag-uwi ang binata. Kinabukasan maaga na namang sinundo ni Roy ang kaibigan dahil magpapasama ito sa pamilihan. Walang iya ka lakay. Kagabi lang tayo magkasama. Andito ka na naman. Nakakahalata na ako sa'yo ha. Pagbibiro ni Benji. Oo nga pare. Wala kasi akong kasama pupunta sa bayan eh. Ay bibilhin sana ako. Samahan mo naman ako. Pakiusap ni Roy. O sige na nga. Uubusin ko lang tong kape ko. Nagkape ka na ba? Tugon ng binata. Matapos magkape ng dalawa, kagad na silang lumakad. Malaki na ang pinagbago ng bayan simula nung umalis ang binata. Kaya halos nakalimutan na nito ang pasikot-sikot sa lugar. Hindi ko na alam kung saan tayo pupunta dito, Roy ah. Ang laki na ng pinagbago ng bayan. Wika ni Benji. Oo nga eh. Simula nung umalis ka, unti-unting pinaayos ang bayan. Pero kahit nagbago ang anyo nito, hindi pa din nagbago yung mga tao. Naaalala mo ba si Aling Melba? Tugon ni Roy. Ah, oo. Yung sinasabi nilang aswang. Yung tiyahin ni Marlon. Teka, naalala ko ah. Inimbitahan pala ako noon na magninang sa pinsan niya. Wika ni Benji. Natigilan sa pagsasalita ang binata nang maalalang anak pala ni Aling Melba yung sinasabing pinsan ni Marlon. Kilala ang ginang sa lugar bilang aswang. Hindi lang yun maging mangkukulam. Naku pare, kung ako sa'yo, hindi na lang ako tutuloy. Baka ikaw pa yung gawing panghanda ng mga yun eh. O mas malala pa, yang gawin ka ng tiyahin ni Marlon. Naku, ayoko pa naman na magkaroon ng kaibigang aswang. Wika ni Roy. Puro naman to kalokohan. Usap-usapan lang yun eh. Saka isa pa, hindi naman ako naniniwala sa aswang. Tugon ng binata. Hindi na sumagot pa si Roy.
Sa halip ay iniba na nito ang takbo ng usapan. Matapos mamili ay kagad ding umuwi ang dalawa. Dumiretso sila sa bahay ni Roy dahil nag-aya itong doon mananghalian. Kilalang albularyo sa lugar ang ama ng binata. Kaya pagkarating nila sa tahanan ni Roy, laking gulat nila dahil napakadaming tao ang nakapila sa labas. Nako, pasensya ka na lakay ah. Ang daming pasyente ni tatay ngayon eh. Tara, doon tayo sa likod dumaan. Wika ni Roy. Pagkapasok nila sa tahanan, nasa akto ng panggagamot ang tatay ng binata. Natawagin na lang natin sa pangalang Julian. Naupo si Benji sa sala. Pinapanood ang ginagawa ng matanda. Napalingon ito sa kanya at napangiti. Aba Benji, nakauwi ka na pala. Ano, kumusta naman ang Taiwan? Tanong na matanda. Ayos lang naman po tatang. Medyo mahirap makisama sa ibang lahi pero kinaya naman. Tugon ng binata. Napangiti naman ang matanda at nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Hanggang sa maisingit ni Roy ang tungkol sa imbitasyon ng kanilang kaibigan sa binyag. Tay, imbitado po yang si Benji na maging ninong sa binyag ng apo ni Aling Melba. Ewan ko nga ba kung bakit niya tinanggap eh. Wika ni Roy. Sakto namang paalis na ang pasyente ni Mang Julian. Habang nag-aantay ng isa pang pasyente, isinara nito ang pinto. Masyado ka nagpapaniwala sa mga usap-usapan, Roy. Hindi naman siguro totoong aswang yung pamilya ni Aling Melba. Wika ni Benji. Ngunit biglang nakaramdam na matinding kilabot ang binata nang si Mang Julian na mismo ang nagsalita. Yan din ang gusto kong isipin noon, Benji. Pero alam mo namang manggagamot ako, hindi ba? Marami na sa mga kababaryo natin ang nagpupunta dito upang magpagamot. Kadalasang nahuhuli kong may kagagawa ng panggagambala sa kanila ay mga kaanak ni Aling Melba. Tugon ng matanda. Dagdag pa nito. Minsan na din niyang nakasagupa ang matanda sa espiritual na kumbate nang minsang may dumulog sa kanyang pasyente na kinukulam. Talaga po tatang? Paano po? Hindi na ituloy ng binata ang tanong dahil muling may pumasok na pasyente. Sige, kumain na muna kayo ng tanghalian. Babayan na natin ituloy ang pag-uusap. Tatapusin ko lang itong huli kong pasyente sa araw na ito. Wika na matanda. Kagad namang kumain sila Benji. Pero hindi pa rin maalis sa isipan ang sinabi nito patungkol kay Aling Melba. Kaya pagkatapos nilang kumain, muling bumalik sa sala ang binata at pinanood ang panggagamot ni Mang Julian. Ilang sandali lang ay natapos na ito. Nagsipag-uwian na ang mga pasyente. Kinuha naman ni Benji ang pagkakataong yon upang muling kausapin ang matanda. Tatang, ituloy niyo na po yung kwento niyo kanina. Pasensya na po, bigla lang kasi ako naintriga sa sinabi niyo eh. Alam ko pong matunog yung pangalan ni Aling Melba dito sa bayan. Pero hindi ko akalaing totoo pala yung usap-usapan. Wika ng binata. Oo Benji, ako mismo ang magsasabi sa'yo. Kung ayaw mong malagay sa alanganin, huwag ka nang dumalo sa binyagang yon. Tugon ni Mang Julian. Itinuloy nito ang pagkukwento tungkol sa naging engkwentro kay Aling Melba. Ayon sa matanda, isang binata ang dinala sa tahanan na umiinda ng sakit ng tiyan.
Ginamot naman ito ng matanda. Napag-alamang nayanggaw pala ito. Inalam ni Mang Julian ang totoong nangyari. Sinabi ng pasyente na ang huling bahay na pinuntahan niya ay tahanan ni Aling Melba. Inabutan siya ng isang mangkok ng ulam at ayon sa matanda, adobong karne ng aso ang laman noon. Dahil sikat na pagkain sa lugar ang aso, hindi na tumanggi ang binata. Kagad niya itong kinain. Wala itong kamuwang-muwang na yun na pala ang magiging sanhi ng pagbabago ng buhay. Kaya sinasabi ko sa iyo, Benji, umiwas ka na hanggat maaga pa. Isa pa, ayokong makita ka dito sa loob ng pamamahay ko bilang pasyente at talagang malilintikan ka sa aking bata ka. Wika ni Mang Julian. Napakamot na lamang ng ulo si Benji. Kahit tumutugon ito sa sinabi ng matanda, sa kaloob-looban niya, nahihiya naman siyang tanggihan ng imbitasyon. Kinahapunan ay nagpaalam na si Benji sa kaibigan. Uuwi na ito at magdidilim na. Hinatid naman siya ni Roy at kagad din itong nagpaalam sa kaibigan. Kinagabihan, laking gulat ni Benji nang marinig na may kung sinong tumatawag sa kanya. Dali-daling tumayo ang binata at lumabas ng tahanan. Nakita niya si Marlon kasama ang pinsan nitong si Mildred. "O Marlon, naimbag nga rabi. Anong may tutulong ko?" Tanong ng binata. "Naimbag nga rabi. Lakay, siya nga pala kasama ko si Mildred. Siya yung nanay ng batang bibinyagan. Naparito kami para ipabot sa iyo tong imbitasyon sa binyag." Wika ni Marlon. Biglang napalunok ng laway ang binata. Naalala nito ang sinabi ni Mang Julian. Ngunit hindi na siya makatanggi dahil nakapagbitaw na ito ng salita sa kaibigan. O sige. Salamat ah. Kita na lang tayo bukas." Wika ng binata. Matapos ay kagad ding umalis sina Marlon. Dali-daling pumasok si Benji sa silid. Hindi nito malaman ang gagawin. Dahil nag-aagaw ang ispin sa kung tatanggihan ba niya ang imbitasyon o hindi. Ay, naku, bahala na nga. Wika niya sa sarili. Muling nahiga hanggang sa tuluyan ng makatulog. Kinabukasan, maagang naghanda ang binata upang pumunta sa lugar kung saan gaganapin ang binyag. Hindi na ito nagpaalam pa sa ina. Dahil siguradong kapag hinanap siya ni Roy, magsasalita ito at sasabihin kung saan pumunta ang binata. Ang tanging paalam nito sa ina ay may pupuntahang kaibigan sa bayan. Hindi naman na nagduda ang ginang dahil alam nito na maraming kaibigan ng anak. Nakarating na si Benji sa pagdadausan ng binyag. Halos wala pang tao sa lugar na mga sandaling yun. Kaya naisip ng binatang medyo napaaga ang pagpunta. Naglakad si Benji papasok ng bakuran. Maswerte namang kagad niyang nakita si Marlon. Dali-daling lumapit ang kaibigan sa kanya. Pinatuloy sa tahanan ng pinsan. "Pasensya ka na nga pala pare ha. Hindi kita naabisuhan sa oras. Medyo napaaga nga ang dating mo eh. Pero ayos lang. Dito ka muna sandali ha. Naghahanda na kami sa pagdating nung pare." Wika ni Marlon. Nanatiling nakaupo ang binata sa loob ng tahanan. Maya-maya ay may isang ginang lumabas ng silid. Nakangiti itong bumati sa kanya.
Nanlaki ang mga mata ni Benji nang makilala kung sino ang matanda. Aling Melba, magandang umaga po. Kumusta na po kayo? Pagbati ng binata. Maayos naman ang kalagayan ko. Pero hindi na maiiwasan ng pagtanda. Ikaw, kumusta ka naman? Parang tumaba ka yata, Benji Tugon ni Aling Melba. Patay mali siyang nakipagkwentuhan ang binata. Sa kabila ng usap-usapan patungkol sa kaharap, ipinagsawalang bahala na lamang niya ito dahil hindi naman siya nakakaramdam ng panganib sa presensya ng matanda. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating na ang paring magsasagawa ng seremonya ng binyag. Lumabas na si Benji upang dumalo. Kakaunti lamang ang mga panauhin. Ayon kay Marlon, tanging mga ninong at ninang lamang ang naroon kasama ang ilang kamag-anak nila Aling Melba. Nang matapos ang seremonya, naupo si Benji sa mesa kasama ang ilan sa mga kakilala at kamag-anak nila Marlon. Wala namang nangyaring kakaiba ng mga sandaling yun. Kaya inisip ng binata na ayos lang ang lahat. Hanggang sa sumapit na ang hapon, nilabas ni Marlon ang mga inumin. Dahil sadyang mahilig si Benji sa alak, hindi na nito napigilan ang sarili. Nanatili ang binata sa lugar at nakipag-inuman. Saka pa lamang bumalik sa alaala nito ang sinabi ni Mang Julian nang tungkol sa pamilyang yon na maglapag ng malaking mangkok ng adobong karne ang isa sa mga kamag-anak ni Marlon. Ayon dito, karne ng aso ang nasa mangkok. Noong una ay hindi kumain si Benji. Ngunit nang makita ang ilang kasama sa mesa na nilalantaka ng pulutan, hindi na din niya napigilan ang sarili. Sarap na sarap sa pagkain ang lahat. Wala namang naramdamang kakaiba ang binata sa kinakain. Hanggang sa lumalim na ang gabi, nagpasya na itong umuwi. Habang nasa daan, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Benji. Sa isip-isip niya, baka bunga lamang ito ng kalasingan. Naupo ang binata sandali sa tabi ng daan at nagumpisang maduwal. Mukhang naparami yata ang inom ko Wika ng binata sa sarili habang dumuduwal. Hanggang sa tuluyan na nga siyang masuka. Pagkalipas ng ilang minuto, nahimasmasa ng binata at muling nagpatuloy sa paglalakad. Tahimik lamang ang paligid ng mga sandaling yun at ang tanging maririnig ng binata ay ang tibok ng sariling puso. Sa pagpapatuloy ng paglalakad, napansin nitong tila may kung anong kumakaluskos sa likuran. Napahinto ang binata upang tignan yon. Ngunit wala naman siyang nakitang anumang hayop o nilalang. Napailing na lamang ang binata at muling nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa isang nakakakilabot na tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Dito na nakaramdam ng kilabot ang binata. Akmang tatakbo na sana ito nang biglang may humawak sa kamay. Napasigaw sa takot ang binata. Ngunit kagad namang tinakpan ng kung sino ang bibig. Huwag kang maingay, lakay. Ako ito, si Roy. Ang tigas din naman talaga ng ulo mo no? Wika ni Roy. Nakahinga ng maluwag si Benji na malamang si Roy lang pala ang sumusunod sa kanya. Wala namang nangyari sa akin pare.
Hindi na ituloy ang sasabihin nang bigla na naman itong makarinig ng pag-angil mula sa masukal na tabi ng kalsada. Anong walang nangyaring masama? Nasundan ka nga ng lintik na kamag-anak ni Aling Melba eh. At may ginawa sila sa'yo. Kaya bilisan mo para maagapan natin. Muling wika ni Roy. Akmang papalis na sana ang dalawa nang biglang may lumitaw na lalaki sa gitna ng daraanan. Wala itong saplot at nakatayo ang mahaba nitong buhok. Napaatras sina Benji sa sobrang takot. At nang susuguri na sila ng nilalang, bigla na lamang dumating si Mang Julian. Walang tigil nitong pinaghampas ng buntot ng bage ang lalaking yon. Nagsisigaw naman ito sa sobrang sakit. Umatras ang nilalang at nagtago sa dilim. Ngunit nanatiling alerto si Mang Julian. Wala na siya, tay. Umalis na tayo dito. Wika ni Roy. Hindi pa nakakaalis ang demonyong yon. Siguradong hindi niya lulubayan si Benji hanggat hindi kumakapit sa katawan nito ang sumpang tinanim nila. Ikaw naman, Benji. Napakatigas ng ulo mo. Sinabihan na kitang huwag kang dadalo eh. Tugon ni Mang Julian. Bakit po ba, Tatang? Ano po bang ginawa nila sa akin? Saka bakit sinabi niyong hindi nila ako lulubayan? Tanong ni Benji. Dianggaw ka ng mga walang hiyang aswang na yon at kailangang matanggal ang kung anong nilagay nila sa katawan mo bago pa sumikat ang araw. Dahil kung hindi, wala na tayong magagawa dyan. Tugon ni Mang Julian. Pagkatapos magsalita na matanda, muling nagpakita ang nilalang. Sa pagkakataong yon, kitang-kita ni Benji ang mapupula nitong mga mata. Muling sumugod si Mang Julian. Sinabuyan niya ito ng asin na may halong giniling na tangkay ng makabuhay at sinukuan. Naglupasay sa sobrang sakit ang nilalang. Kinuha ni Mang Julian ang pagkakataong yon para tapusin ang laban. Binunot nito ang punyal at walang tigil na pinagsasaksak ang aswang. Idinantay nito ang patalim sa leeg at hinila. Dahilan para tuluyang maputol ang ulo nito. Bilisan rin niyo. Umuwi na tayo. Kailangan nating ilabas ang sumpa sa katawan mo habang maaga pa. Wika ni Mang Julian. Dali-daling tumakbo ang tatlo papunta sa tahanan ng matanda. Doon ay ginamot ni Mang Julian si Benji. Hindi makapaniwala ang binata na isang itim na butike ang lumabas sa bibig. Kamuntikan ka na maging tiktik, Benji. Sa susunod, huwag puro katakawan at katigasan ng ulo ang pairalin mo. Makinig ka kapag binigyan ka ng babala. Wika ni Mang Julian. Pasensya na po kayo, Tatang ah. Hayaan niyo po. Makikinig na po ako sa inyo sa susunod. Tugon ni Benji. Dito pa lamang napagtanto ni Benji na hindi gawang biro ang usap-usapan tungkol sa pamilya ni Aling Melba. Dahil din sa pangyayari, tuluyang kinumpronta ni Mang Julian ang pamilyang yon. Wala namang nagawa sina Aling Melba kundi ang umalis sa lugar. Ilang buwan na ang nakalipas. Muling bumalik sa Taiwan si Benji. Kahit mahabang panahon na ang nakalilipas, hindi pa din nawawaglit sa isipan nito ang naganap. Lalong-lalo na nang minsan siyang alukin ng pulutang Azucena. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento.
Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.